Isa pong bagong twist ang naganap sa matagal ng hidwaan sa pagitan po ni Ginoong Elon Musk at ang United States Securities and Exchange Commission or SEC. Sa pagkakataong ito ay binigyan po ng karagdagang panahon ang tech billionaire para tumugon sa settlement offer na may kaugnayan po sa investigasyon ng SEC sa $44 billion takeover ni Ginoong Musk sa Twitter, kung saan ay ngayon ay kilala bilang X. Ang tanong ay bakit po naging mainit ang SEC kay Ginoong Musk at ano po ang ibig sabihin nito para sa industriya ng crypto at technology. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan mga ka-crypto, umpisahan po natin sa katanungan kung ano po ang laman ng settlement offer na ito. Yan, itong December 12 ay pinadalhan ng SEC si Ginoong Musk ng settlement offer na meron siyang 48 hours na deadline upang magbayad ng kanyang penalty o harapin ang mga kaso. Sa halip po na sumagot ay ang ginawa ni Ginoong Musk ay naglabas siya ng liham or naglabas po siya ng liham mula sa kanyang abogado na si Ginoong Alex Spiro na nagsasabing ang aksyon ng SEC ay isang endless investigation campaign na partikular na tumatarget kay Ginoong Musk. Matapos po ang ilang negosasyon ay pinalawig ng SEC ang deadline ng hanggang December 16. Ayan. Ngayon, ang pagkakaantala po ay tila hudyat na sinusubukan ng SEC na i-pressure itong si Ginoong Musk na magkasundo na kung saan ay magkasundo po sila sa settlement. Ngunit malabo pa rin kung susunod siya. Kung hindi po ito matutuloy ay maaaring maglabas ang SEC ng isang Wells submission laban kay Ginoong Musk na siyang magbubukas ng daan para sa mas mabibigat pang mga kaso. Ngayon ay bakit po inaalam ng SEC ang pagbili ni Ginoong Musk sa Twitter? Or ano ang naging dahilan kung bakit binili ni Ginoong Musk ang Twitter? Ayan. Ang investigasyon po ng SEC ay nakasentro sa mga posibleng paglabag sa securities laws noong binili ni Ginoong Musk ang mga stock ng Twitter 2 taon na ang nakalipas. Sinusuri po nila ang mga pahayag at documents na inihain ni Ginoong Musk na may kaugnayan po sa acquisition deal. Partikular, nais malaman po ng SEC kung may hindi sinasadyang maling impormasyon o paglabag sa mga batas ng stock trading. Dagdag pa rito ay naglabas po ang SEC ng subpoena upang pilitin si Ginoong Musk na magpatotoo tungkol sa isyong ito. Ngunit nung nakarang araw ay ibinasura po ng korte ang hiling ng SEC na magbigay ng sanction laban kay Ginoong Musk kaugnay po ng acquisition deal na ito. Ngayon ay ano naman po ang koneksyon ng Neuralink sa investigation na ito? Habang umiikot po ang mga usapin sa Twitter acquisition, muling binuhay ng SEC ang isa pang mas naunang investigasyon sa Neuralink, ang brain-computer interface company ni Ginoong Musk. Nito pong nakalipas na taong 2023, una nang itinulak ng ilang lawmakers ang investigasyon sa kaligtasan ng technology ng brain implant ng Neuralink. Bagamat sinabi po ni Ginoong Musk na ligtas ang technology na ito, may mga natitirang pag-aalala na hindi pa rin natutugunan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin po malinaw ang eksaktong kaso laban dito, pero malinaw po na tumatagal ang mga usapin laban kay Ginoong Musk sa iba't ibang aspeto ng kanyang negosyo. Ngayon ay ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Yan, meron pong ilang mga mahalagang bagay na dapat po nating tandaan dito. Una ay ang epekto po sa crypto market. Si Ginoong Musk ay isa po siyang prominent figure dito sa crypto space, lalo na po sa mga coin kagaya ni Dogecoin. Ang patuloy po na mga legal na issue laban sa kanya ay maaari po itong magdulot ng volatility sa crypto market. Kung magbibigay po ito ng negatibong impression sa mga investor, maaari pong bumaba ang presyo ng ilang mga cryptocurrency. Pangalawa ay ang regulasyon po sa crypto. Ang mahigpit po na aksyon ng SEC ay nagpapakita ng posibleng mas agresibong regulasyon sa crypto market sa US.
Ito ay isang paalala sa mga Pinoy traders na ang regulasyon ay may malaking epekto sa galaw ng market, kahit pa sa mga bansang hindi direktang konektado dito sa Pilipinas. Pangatlo ay ang pagiging maingat po sa investments. Ang ganitong mga balita ay nagpapaalala sa mga Pinoy investors na maging maingat sa pagpili ng kanilang mga ini-invest na crypto assets. Mahalaga pong intindihin na hindi lang ang technology kundi pati ang mga kontrobersi ang kinakaharap ng mga taong nasa likod nito. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang sitwasyon po ni na Ginoong Elon Musk at ang SEC ay isang malinaw na halimbawa kung paano po nakakaapekto ang regulasyon sa mundo ng crypto at ang teknolohiya. Bilang isang influential figure, ang anumang aksyon ni Ginoong Musk ay nagdadala po ito ng ripple effect sa buong industriya. Gayunpaman, ang mga ganitong investigasyon ay nagpapakita rin na ang mga ahensya gaya po ng SEC ay tumutok sa accountability, lalo na kung ang kaligtasan ng publiko ang siyang nakataya. At sa huli ay mahalaga pong tandaan natin na ang crypto ay isang high-risk investment. Ang mga trader at investors, lalo na po rito sa Pilipinas, ay dapat pong maging updated at mapanuri hindi lamang po sa galaw ng market, kundi pati na rin sa mga usaping legal at regulasyon sa global stage. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.